his holy name until every mountain echoes with his glory, till every valley flows with songs of praise, till every nation marvels at his greatness, till every tongue in heaven and earth proclaim, he is Lord and we will praise him. He is Lord, our righteousness. He is Lord, we bow in worship, hearts restored and now confess. He is Lord, he is Lord, he is Lord, he is Lord. He is Lord. Shout it from the highest hill. Shout it from the highest hill. He is Lord. Lift his holy name. Lift his holy name until every mountain echoes with his glory. Every valley flows with songs of praise, till every nation marvels at his greatness, till every tongue in heaven and earth proclaim, he is Lord and we will praise him. He is Lord, our righteousness. He is Lord, we bow in worship, hearts restored and now confess. He is Lord, 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 he is Oh, we call him Lord tonight. Say, he is Lord and we will praise him. He is Lord, our righteousness. He is Lord, we bow in worship, hearts restored, we now confess. He is Lord, 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 our righteousness. He is Lord, he is Lord, he is The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Sing that once more. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his
Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree, we say, come and declare this with us. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your families, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your families, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your families, and your children, and your children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your family, and your children, and their children, and their children. May his blessings go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in the coming, and the going. When you're weeping and rejoicing, he is for you, 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 yeah, he's for you, yeah. Sing amen. 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 We agree with you, God. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence, God, he goes before you, and behind you, and beside you, all around you. and within you. He's with you, he's with you. In the morning, in the evening, in the coming, and the going. He is for you, he's rejoicing. He's for you, he's for Say you. it loud. He
wants to give you peace. This is the promise of the God that you serve. This is the promise of the God that you love. He is for you. He is for you. He is with us. Hallelujah. Amen and amen. So be it. Napakaganda po nung awit, ano po, ang declaration, ang pagpapahayag ng biyaya sa atin, sa mga anak natin, at sa mga susunod pang generations. At ang sabi po, amen, so be it, so be it. Mangyayari po sa atin, grasya po ng Diyos, na lahat ng deklarasyon na yan ay mapasa atin. Magandang umaga po sa lahat na mga giliw natin mga taga-subaybay, sa lahat ng dako sa buong mundo. Good morning sa amin dito at syempre sa inyo po dyan sa Canada, sa US, iba-iba pong mga time zones, ano? Kaya pag sinabing good morning, parang hindi sakto sa ilan sa ating mga viewers. Kaya ganun pa man, binabati ko po kayong lahat ng magandang araw. Ayan, okay? So, ang bilis po ng araw, Biyernes na uli, July 10, tama? July 10, 2020, it's Friday. Kahapon ay, o kagabi, napaka-powerful ang praise and worship, damang-dama ang presensya ng Diyos sa ating gawain. At doon po sa praise and worship pa lamang ay inilatag na, ang inashare na ang napaka-powerful na salita ng Diyos. At napakarami pong sumubaybay. At kung hindi nyo pa po napanood, pwede yung i-replay. Pumunta lang ho kayo sa ating Facebook page, ang Jesus the Living Gospel Church. At inyo pong mababalikan ang lahat ng mga online streaming natin, online programs. Nandun po lahat, nakasave po lahat para mabalikan ninyo ang lahat ng mga na-miss ninyong mga online activities natin. Bago ho ko simulan ang pagtalakay sa topic natin ngayong napakagandang umaga, ay manalangin po muna tayo, mga minamahal. Aming Diyos at aming Ama, tunay po na kayo ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Maasa kami na patuloy pong ibuhos ninyo sa amin ang mga bagay na alam ninyong kailangan namin sa aming mga buhay, sa aming pamilya, at sa aming pagtupad sa aming mga tungkulin. Bilang mga lingkod mo at bilang mga anak mo, kami ay maging buhay na patutuo dahil dadaloy sa amin mula sa iyo ang mayamang mong grasya. Maraming salamat. Pagpalain mo ang umagang ito at ang buong maghapon as I declare your blessings sa bawat isa. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang topic ko po ngayong umaga ay none of these things move me. None of these things move me. At mula sa topic na yan, ating tayo magbabasa ng mga talata sa Biblia na i-connect natin sa topic, sa title ng ating topic ngayon, none of these things move me. At ito ay hango sa Acts chapter 20 verses 17 to 24. Simulan natin sa NIV ko po babasahin, New International Version Bible. Sabi sa verse 17, from Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, you know how I lived the whole time I was with you. From the first day I came into the province of Asia, I served the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly
and from house to house. From verse 21, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Panghuling verse po natin sa 24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Blessed be the reading of the Word. Sa lahat na ngayon lamang po pumasok sa ating online streaming, ang aking pong dinidiscuss na topic ay none of these things move me. At ang aking pong key passage ay Acts chapter 20 verses 17 to 24. Ito pong binasa natin ay napakatinding testimony ni Apostle Paul, sapagkat hindi naman lingid sa ating kaalaman kung sino ba siya bago niya makilala ang Panginoon. Alam naman natin na sa tindi ng kanyang aral, sa kanyang relihiyon, ay naging kasangkapan siya upang i-persecute ang church, ang mga believers of the way. At isa nga siya sa nagbigay ng imprimatur, ng approval sa stoning to death ni Stephen. Pero nagkaroon siya ng encounter sa Diyos. At yung araw na yon ng kanyang encounter ay siyang naging focal point, naging turning point ng kanyang buhay. Na iwinaksina niya ang kanyang nakasanayang paniniwala at siya ay nagsimulang maglingkod sa Diyos. At napakaganda po, isa sa paborito kong mga verses, kasi siyempre full-timer naman po ako sa gawain, katulad ng iba nating mga kasama. Yung verse 24 sabi niya, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Itinuring ko ng aking buhay ay wala ng halaga para sa akin, sabi niya. At ang aking layunin na lamang ay tapusin ang takbuhin at makumpleto ko, matapos ko ang gawain na ipinagagawa sa akin ng Panginoon Hesus. Ang ipamahagi, ipangaral ang mabuting balita ng kanyang mayamang habag at grasya. Wow! Hindi po yan si Apostle Paul bago siya makakilala sa Diyos. Pero nag-iba na ang kanyang pananalita. Dahil natutunan niya, nalaman niya na ang buhay niya ay naging daluyan na lang ng mayamang grasya ng Diyos para ibalita ito sa mga taong gusto niyang makakilala rin sa Diyos. Pero lahat ng yan, from beginning to end, lagi kong sinasabi, galing lahat sa Diyos. Amen? Ano man ang aking ginagawa ngayon, kung nagbigay man ako ng buhay sa Diyos, nagbigay man ako ng buong pamilya ko sa Diyos, hindi dahil magaling po ako, hindi dahil committed ako, kundi dahil bumaba sa akin at sa aking sambahayan ang grasya na nagmanifest sa aking desisyon na pagmaglingkod sa Diyos. Pero galing lahat sa Diyos po ito. Walang maipagmalaki ang sino man. Katulad ni Apostol Pablo, kinilala niya ang kanyang sarili
na naging kasangkapan lang siya ng Diyos para madala ng Diyos ang kanyang mga layunin sa sangkatauhan. Ang nagbibigay ng confidence sa akin at sa ating lahat ay ang katotohanan na ang Panginoon Jesus ay hindi dependent sa ating faith para gawin natin ang lahat ng ito. What gives our confidence is the fact that Jesus is not depending on our faith at all. Hindi natin ginagawa ito kasi nakadepende sa atin ang gustong ma-accomplish ng Panginoon Jesus. Hindi po. Whether nandito ako o wala ako dito sa gawain, magagawa ng Panginoon Jesus ang kanyang gustong gawin. Kung hindi ako, pwede pa rin siyang gamitin. Hindi nagtatapos ang gawain ng Diyos dahil may renealog na ayaw na maglingkod sa Diyos. Hindi dependent sa akin ang pagtupad ng Diyos ng kanyang layunin na tapusin ang takbuhin na maipangaral ang kanyang banal na salita. He is depending on His faith flowing through us. Ang Panginoong Jesus ay nakadepende sa kanyang kakayanan na ngayon ay dumadaloy sa atin, ang kanyang pag-ibig na dumadaloy sa atin, ang kanyang kagalakan na dumadaloy sa atin, at ang kanyang kapayapaan na dumadaloy sa atin. Jesus, is depending on His faith flowing through us, His love flowing through us, His joy flowing through us, His peace flowing through us. Kaya kung lahat ng ito pala, ang faith, love, joy, peace, ay galing sa Diyos, ibig sabihin, kung ano man ang meron tayo ngayon, ay nagiging instrumento lang tayo ng Diyos para dumaloy ang lahat ng galing sa Kanya. So natutunan ko tuloy na ang buhay ko pala ay daluyan lang ng gustong gawin ng Diyos. Purihin ang Kanyang pangalan. So it is not what we are, but what God can make of us by His grace. Ministry is not about us. Ministry is about Him. Amen? Our life is not about us. Our life is now all about Him. Lahat na ngayon patungo sa Diyos. Amen? So, the faith to accomplish the task He has given us is not anything that can be worked up or struggled for. It must be His faith flowing through us as we undertake the task God has given us to do. Yung ibinibigay sa atin ng pananampalataya para ma-accomplish natin ang gawain ay hindi galing sa atin kundi galing sa Kanya. Kaya hindi tayo kailangang mag-work up, mag-struggle for, para magkaroon tayo nito. Sapagkat lahat ng meron tayo sa paglilingkod, sa pagsunod, sa ating buhay Kristiyano, ay galing lahat sa Kanya at dumadaloy sa atin upang matapos natin ang undertakings na ibinigay sa atin ng Diyos na dapat nating tapusin. Habang ang ating buhay ay nagiging channel of obedience to Him, God will produce the proof through us. Amen? God is still the same today because He never changes. Ang ating Diyos hanggang ngayon at hanggang
sa eternity ay hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos noong, kahapon, ngayon at magpakailanman. And He never changes. Nais ko magbigay ng iba pang mga talata sa Biblia. Ano ho? Mula po sa Malakay chapter 3 verse 6. Ano po ang sabi ng Malakay 3:6? Ito po ang sabi. The Lord has not changed. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Pero nais ko lang kunin yung unang bahagi. Sabi niya, for I am the Lord, I change not. Sa King James Version. Dahil ako ang Panginoon, sabi niya, na hindi nagbabago. Napakalinaw po niyan. Amen? At yan po ang sabi ng Biblia. What else? Sa James 1:17, no? Ang sabi po ng James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. No? Every good and perfect gift comes from above. Hallelujah. So yun pa lang, na-define na kung anumang mga giftings, skills, abilities, lahat ng kakayanan natin ay talagang hindi natin pwedeng ipagmalaki na ito ay product ng ating talino at kakayanan, kundi ito ay galing sa Diyos na dumadaloy lamang sa atin, mga minamahal. So look at your hands. The task that was placed in the hands, in these hands, and in the hands of the apostles was also placed into our hands to share the gospel. Ang gawain na inilagay sa kamay ng, simula sa Diyos sa kamay ng mga apostol, mga naglilingkod sa Diyos, ay inilagay din sa ating mga kamay. At yan yung task na ipamalita, ibahagi ang salita ng Diyos. And we do it on the authority and the commission of the same miracle-working God who worked with the disciples, with signs following, sabi po ng Bible, to authenticate their teaching. Meaning to say, sa pagtupad po natin, sa pagganap po natin ng ating mga trabaho, mga ministeryong binigay sa atin, binigay din sa atin ang parehong miracle-working God, ang katulad ng mga naranasan ng mga disipulo, yung with signs following, na ang kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay susundan ng signs, wonders, and miracles para ma-authenticate, ma-validate yung kanilang mga teaching. Pero lahat ng iyon, signs, wonders, and miracles, ay hindi po galing sa kanila, kundi bumaba ito galing sa Diyos upang patunayan na ang mensahe ng mga apostol na ito ay mensahe ng Diyos na makapangyarihan. To get this very vital task, mga kaibigan, we must follow the methods of the disciples. Okay? Para maganap natin itong mga tinatawag na mahalagang, importanteng mga gawain, gayahin natin, tularan natin, sundan natin yung mga methods, yung mga kaparaanan na ginamit ng mga disipulo. We must produce proof that Jesus Christ is the resurrected Son of the living God. That He is the living Word, that He is the living gospel. Amen. That He is alive.
and moving in the affairs of men today. So kinakailangan, yes, galing lahat sa Kanya, kaya kailangan maging available tayong daluyan ng Kanyang gustong ipakita na ebidensya ng ating mga salita, ang ating mga mensahe ay sasamahan ng Kanyang tinatawag na mga ebidensya ng kapangyarihan, amen, na siya ang anak ng Diyos na nabuhay na magmuli, amen, that He is the living God, that He is the living Word, that He is the living gospel, that He is alive and moving in the affairs of men today. We must stay true to the task and be His proof producers. Kailangan tayo manatiling totoo at tapat sa mga ipinagagawa sa atin ng Diyos at i-allow natin, payagan natin siya na ang ating buhay ay maging daluyan ng Kanyang kapangyarihan nang ang taong makakarinig sa mga mensahe na galing sa Kanya sa ating pamamagitan ay makakita ng mga ebidensya na makapangyarihan nga ang Diyos na ating ipinapangaral. Look at your hands. God is not depending on the physical strength of those hands. Ang mga kamay na ito ay hindi nakadepende ang Diyos sa lakas at kakayanan ng mga kamay na ito. He is depending on His supernatural anointing flowing through these hands and your entire being to accomplish His work. Amen? So gagamitin niya pa rin ang mga kamay na ito. Pero dapat ang unawa natin, ang lahat ng dadaloy dito ay hindi produkto, hindi resulta ng ating pagpupunyagi, kundi resulta ito ng pagdaloy ng supernatural anointing sa mga kamay na ito upang ganapin ang gawain ng Panginoon. That is why God has confidence to send us out, and that is how the walls of spiritual Jerichos in our lives will crumble. Amen? Alam ng Diyos, confident ang Diyos na nung tayo ay ipadala, nung tayo ay magpagamit sa Kanya, alam na niya na sa Kanyang pamamagitan ay wawasakin natin ang lahat ng espiritual na pader, katulad ng pader ng Jericho sa ating buhay, at lahat ng pader na ito ay babagsak, hindi uli sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Praise the Lord! So meron po tayong natutunan uli ngayong umaga. And so let's proceed to our declaration. Every day po, every morning, meron tayong mga pronouncements, meron tayong mga declarations. At ito po ang ating declaration ngayon. Let's declare this. God is not depending on the physical strength of my hands. He is depending on His supernatural anointing flowing through my hands and my entire being to accomplish His works. Amen. One more time. God is not depending on the physical strength of my hands. He is depending on His supernatural anointing flowing through my hands and my entire being to accomplish His works. Amen and amen to that declaration. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. And that is a very powerful declaration. Mga minamahal, patuloy ko pong inihahayag at binibigkas ang biyaya ng Diyos na dumaloy sa ating lahat sa araw-araw. So, papaalam na po muna ang inyong lingkod at umaasa po
na ang lahat ng pinag-aaralan natin ay naging pagpapala sa ating lahat. Amen. Praise God. Huwag kalilimutan, Biyernes po ngayon, meron tayong Hope Hour, 1:30 p.m. I hope na ine-enjoy ninyo ang tandem namin ni Rev Julie. Praise God. At mamayang gabi, 7 o'clock ay ang youth service. Online uli yan para sa lahat ng mga kabataan at lahat ng gustong sumubaybay. May mga anak kayong mga kabataan, pwede nyo i-share ang service ng ating mga kabataan ng Zero Gravity. So, magpapaalam na muna pansamantala ang inyong lingkod, Bishop Rene Alog po. Walang sawang maglingkod sa buhay na Diyos habang binibigyan naman ako ng grasya na makapaglingkod sa inyong lahat. Muli, Shalom po. Shalom. Rise and give praise to the man Redeemer. Run to his mercy with shouts of joy. Dance in the grace of his love forever. Let his goodness fill your voice. Let his goodness fill your voice. Deepest honor, brightest glory to the mighty Lord our Christ. Love immortal, God invisible, now and forever. The King of life, King of life. Cry out and sing. Cry out in faith to the nation healer. Tell of his power throughout the land. Worship the name of our God forever. Sing aloud to the risen Lamb. Yes, sing aloud to the risen Lamb. Deepest honor, brightest glory to